What's the right way anyway? The right way may be the right way for you, according to you. Or the right way may be the right way according to me. I want to share with you some of the thoughts and the learnings that I have realized while I was on hiatus and focusing on myself. Because, as you all know, my friends and some of my family members know that I was able to detoxify from the social media and was able to focus on myself, my goals, and my dreams. For you guys na bago pa lang dito po sa ating channel, my name is Marian and I create videos para makapag-inspire sa mga tao na makaka-relate po sa akin. And some of you may ask kung kamusta na ba kasi nga matagal akong hindi nakapag-upload ng videos. And I would say that mas okay na because life should go on. Life goes on. So, few months ago, namatay po yung nanay ko, namatay yung tatay ko, magkasunod. In a span of a year, pareha silang namatay. And then, 2 years ago, yung lola ko naman yung namatay. So, sunod-sunod yung pagluluksa, yung kalungkutan, loneliness, sadness, solitude na naranasan ko po. And I was really feeling low during those times. I have to admit, hindi lahat ng taong nakapaligid sa akin ay nakarelate sa akin. That includes my best friends, yung mga malalapit na kaibigan, and some of them were relatives, family members. It wasn't easy, really, it wasn't easy because not everyone can understand your situation. But here I am, standing and continuing to live life to the fullest because there's nowhere to go, right? You know, while I was working on myself silently, I was working on the shadow, I was feeling low, sobrang lungkot, as in sobrang lungkot, ang dami kong na-realize sa buhay. And ang dami ko ring binago sa life ko. Number 1 dyan is to live frugally, live minimalist. As in, frugal minimalism po yung sinusunod ko na tema ng pamumuhay ngayon. As in, hindi na muna ako lumalabas na mag-travel. That includes travel outside my hometown or outside the city and travel outside the country. So, tinigilan ko na muna. Contrary to popular belief, and this is very counterintuitive, hindi para sa lahat ang pagta-travel para makalimot. Hindi po. Kasi last year nga ba? Tama. If I'm not mistaken, last year I was in Taiwan and then before that I was in Thailand. Nung mga time na yon, kasagsagan po yun ng pagluluksa ko dahil nga namatay yung nanay at tatay ko. And I have to be honest, hindi siya 100% nakatulong sa akin para gumaling yung sakit ng puso ko. Hindi po, sa totoo lang. However, wala naman na ako, kumbaga, yung best choice ko is to pursue the travel dahil nga na-book na yun in advance, bayad na yung ticket, na-book na yung hotel, okay na yung mga itinerary, as in pupunta na lang kami doon sa airport at sa immigration. So, I still opt to travel with my friends during those time kasi nga honestly, akala ko talaga makakatulong na makalimot ako at makapagluksa. But I have to be honest, hindi siya 100% na nakatulong. Mas nakatulong pa sa akin nung lumayo muna ako. Lumayo ako sa social media, lumayo muna ako sa mga tao. And I talk to my friends na laylo muna ako, bihira muna ako magre-reply sa mga messages ninyong lahat. At naka-compartmentalize po ang aking schedule, pati pagre-reply ko naka-schedule. So meaning to say, halimbawa, tong araw na to, hindi muna ako masyado magre-reply sa mga messages ko sa Messenger. Sa susunod na araw, kinabukasan, okay, mag-check ako, alin dito ang important, alin dito ang urgent. Yung mga urgent na time-sensitive, time-bound, yun ang uunahin ko. Yun po muna. So that's 1. Number 2, hindi na muna ako lumalabas sa mga invitation, hindi muna ako sumasama. If a friend of mine wants me to be there,
she or he or they invited me to go to a specific party or an event, sinasabi ko talaga diretso, hindi muna po ako sasama. Ayan, hindi na po muna. No. Number 3, tumatanggi po ako. Ngayon, I have to be honest, tumatanggi muna ako maging ninang. Okay. I'm sure maraming mga magdi-disagree. And maiintindihan ko po. No. Sa totoong buhay, hindi ko maintindihan kung bakit para sa iba, hindi sila makatanggi na maging ninang. Ako po, tumatanggi muna ako kasi hindi siya talaga kaya ng mental health ko sa ngayon. No. So, sa mga bago po sa channel ko, I have mentioned this before, ako po ay panganay sa 17 magkakapatid. 16 sa anak ng nanay at tatay ko, and then isang half brother. Technically, total of 17. Pero kung hindi nagka-abortion yung nanay ko, sumatotal sa isang nanay at isang tatay, mga, if I'm not mistaken, nasa 20 or 21 kaming magkakapatid, ako panganay, sa isang nanay at isang tatay, plus isang half-brother. So, hindi rin naman po ako galing sa mayaman na pamilya. Ako po ay galing sa mahirap na pamilya, na typical na nag-aral mabuti, na naranasan yung mga hirap, along the way, nakakilala ng mga mentor, nakakilala ng mga mabubuting kaibigan, nakakilala ng mga tao. Kaya po ako nakarating din sa kung ano man yung kinaroroonan ko ngayon. So in short, although nalagpasan ko na yung pagsubok na yon from the kahirapan, mula sa kahirapan, meron akong pagsubok na pinagdadaanan lately, especially nung namatay yung mga loved ones ko, nanay ko, tatay ko, lola ko, and many years ago, yung dalawa ko pang kapatid. So, hindi lahat ng tao, especially mga kaibigan natin, some of them, family members, maiintindihan kung paano tayo nagluluksa, kung paano natin nilalabanan yung mga pagsubok sa buhay. Example ko, meron akong isang kaibigan na namatay din yung kanyang parent, yung kanyang father. No. So for her, mabilis sa kanya yung pagluluksa. Kasi, number 1, hindi lang naman kasi yung loved one yung namatay. Namatay din or nagka-problema din sa finances. Kagaya ko po, wala po akong kamag-anak na mayaman. Wala akong boyfriend, wala akong asawa na masasandalan ko na may kaya. Wala rin akong OFW na kamag-anak o kaibigan na kung sino man na gusto ko ring lapitan kasi sa totoo lang, ayoko pong aasa sa pinaghirapan ng iba. Kumbaga, ganun yung mindset ko. Pinaghirapan nila yun, hindi nila obligasyon na magbigay kasi they have their own reason. Ngayon, yung kaibigan ko na tinutukay na yun, nung tinanong niya ako, how are you, Mars? How are you, Mare? Sabi ko, I'm not okay. I'm not feeling okay. Hindi mo na ako makakasama sa mga event, sa mga gala, sa mga labas, kayo na muna. Sabi niya, bakit? I told her na ito yung pinagdadaanan ko, na sobrang malungkot pa ako kasi nga, bukod sa namatayan ka na, yung gastos mo ang dami. I have to be honest, na bankrupt po ako as in nag-zero out yung savings account ko many times. But of course, God provides. I was able to cope. I was living on a survival mode. Kasi nga, hindi nila ako kagaya. Wala akong inaasahang remittance abroad na perang ibibigay ng kamag-anak, kapamilya, jowa, asawa. Wala po. Ako lang po talaga kasi nga panganay po ako sa 17 magkakapatid ngayon. At yung iba kong mga kapatid, meron silang mga sariling buhay na, of course. Again, in general, hindi po ako humihingi ng pera or tulong sa iba. Unless magbigay sila. For example, nung namatay yung parents ko or lola ko, nagbigay sila ng abuloy, they call it abuloy or donation, hindi ko siya tatanggihan. No. Pero syempre, hindi naman lahat yun iaasa mo sa iba. No. At ang masaklap doon, before they died, wala naman silang sariling insurance. Wala silang life insurance, wala silang nung VUL, wala silang health coverage, wala sila nun. As in, wala. So, syempre, tayo mga anak, moral obligation natin, especially for me, nabigyan natin ng maayos na kalusugan din at maayos na libing yung magulang natin. No, including the lola, the lolos, yan. Kasi for me, moral obligation natin yun. Ngayon, ano yung pinapoint out ko? Ang pinapoint out ko is,
okay lang na hindi tayo sumunod sa gusto ng iba. Kasi yung para sa kanila na okay ay hindi okay sa atin, yung applicable para sa kanila ay hindi applicable sa atin dahil tayo lang mismo ang nakakaalam kung ano yung makakabuti para sa atin. Again, what's the right way anyway? Nang sabi niya sa akin, oh Mars, lumabas ka para mas maging okay ka. Ako nga nung si Papa namatay, naka-move on na ako agad-agad Kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ko in-invalidate yung feelings na yun, yung thought na yun, yung mindset na yun, kasi siya yun. For her, that's the right way for her. But for me, this is the right way according to me. Kasi ako yung nagpapatakbo ng buhay ko. And kayo din, kung napapanood nyo tong video na to, it's okay na pinapatakbo mo yung buhay mo according to you. Kaya may kanya-kanya tayong timeline, may kanya-kanya tayong role na piniplay sa mundo, may kanya-kanya tayong plano, may kanya-kanya tayong pangarap, at may kanya-kanya tayong purpose at rason kung bakit tayo nabubuhay. Yun lang muna mga kapatid, and I hope meron kayong natutunan sa video na to. I'll see you again on the next video. See ya and thank you. Bye!